Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa kanyang tahanan. Kaya't nagkatipon ang napakaraming tao, ano pat wala nang matayuan kahit sa labas ng pintuan. Samantalang nangangaral si Jesus, may idinating na isang paralitikong dala ng 4 katao. Hindi nila ito mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at inihugos ang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo." May nakaupo roong ilang iskriba na nagsaloob ng ganito, "Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Kalapastanganan sa Diyos iyan. Hindi ba't Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan?" Talos si Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo, o ang sabihing, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan." Sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumindig naman ang paralitiko, binuhat ang kanyang higaan at umalis na nakikita ng lahat. Sila'y pawang ng gilalas at napuri sa Diyos. "Hindi pa kami nakakakita ng ganito," sabi nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes ng unang linggo sa karaniwang panahon. Isang pagkakamali ng tao, napakalaking pagkakamali, ay yung hindi siya magtiwala sa Diyos. At kanino nagtitiwala ang tao? Sa tao. Sa konteksto po, no? Dahil siyempre, maganda at mahalaga na marunong tayong magtiwala sa isa't isa. Sa anumang relasyon o ugnayan, mahalaga na may tiwala tayo sa isa't isa. Pero, ang konteksto lang po, no? Dahil nga sa unang pagbasa sa aklat ni Samuel, ay mas pinili ng mga tao noon na ang mamuno sa kanila ay isang hari, isang tao. Dahil noong panahong iyon, ang Panginoon ang namumuno sa kanila sa pamamagitan ng mga propeta na nagpapahayag kung ano ang mensahe ng Diyos. So, ang Diyos ang gumagabay, ang Diyos ang nagtatanggol sa kanila laban sa mga bansang nakikidigma sa kanila o gustong sumakop sa kanila. Kaya hinihiling nila na magkaroon ng hari. At ang sabi pa,
katulad ng ibang mga bansa, hari, meron silang hari na namumuno sa kanila. Kaya sabi ng Panginoon, ibigay ang kanilang kahilingan, pero dapat nila yung magiging mga consequences nito. Hindi, sabi niya, no, hindi ikaw, Samuel, ang kanilang tinatanggihan, kundi ako. Kaya sa paglipas ng panahon, ang mga hari na kanilang pinili ang siyang naging daan lalo ng kanilang paghihirap. At sa panahon natin ngayon, yan pa rin naman. Inuulit natin ang mga pagkakamali dahil mas nagtitiwala tayo sa mga pangako ng tao. Yung matapos nating italaga, sila pa ang nagiging sanhi ng paghihirap lalo ng bawat Pilipino, ng bawat isa sa atin. Pero kailan nga ba talaga tayo matatauhan? Kailan tayo matututo na mas piliin magtiwala sa Diyos? Dahil sa Ebanghelyo, merong 4 na katao ang nagtiwala kay Jesucristo, kung kaya't yung isang paralitiko ay kanilang nailapid kay Jesus. Sa paglapit na ito, hindi lang basta kagalingang pisikal ang kanyang tinugunan, maging ang pagkakasala o yung kasalanang nagdulot sa kanya ng kanyang kapansanan o pagkakasakit. Kaya lagi po tandaan natin na hindi mahalaga yung magkaroon tayo ng kagalingang pisikal, kundi ang una nating atupagin ay yung mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. At ang unang-una, isipin din natin, mas pinili ba nating sundin ang tao kaysa sundin ang Diyos? So, maganda po na mapagnilayan natin ang mga ito nang sa ganon ay matanggap din natin yung biyaya ng pagpapatawad mula sa Diyos. Amen.